Hindi na ihaharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Gayun din, sina House of Representatives Sergeant-at-Arms Belinda Bello. Nakatutok si Joseph Moro. 2 araw na naka-standby sa Senado si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Isa kasi siya dapat sa ipapatawag na testigo ng prosekusyon para sa Article of Impeachment na culpable violation of the Constitution, high crimes of betrayal of public trust. Kagabi sinabi ng prosekusyon sa korte na hindi na nila ihaharap si Atty. Lopez, pati na rin si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Sergeant-at-Arms. Paliwanag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, uulitin lamang daw naman ng dalawa ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Si Atty. Lopez ang makikitang umiiyak sa video na ipinalabas sa impeachment trial ng bise sa kaparehong video kung saan ginawa umano ni Duterte ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. We would have offered Zuleika Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video. Exhibit P-4-10. Totally unnecessary because the defense themselves used the very same video. So by their own admission, there is no question about this video. And so it is our contention, and we hereby manifest that with these admissions on file. Paglilinaw ni Capunan, hindi anya ito dahil natakot ang prosekusyon sa mga pwedeng sabihin ni Lopez. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here. Wala namang tutol dito ang depensa. That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. That was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same. Binawi na rin ng prosekusyon ang pagpipresenta nila ng 5 pang mga testigo kabilang na ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office at mga taga-media. Nasabi na rin naman daw kasi sa korte ang kanilang mga sasabihin tulad ng pagkakaroon ng press conference ng pangalawang Pangulo. Si NBI Director Melvin Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o kaugnay sa umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. At sa susunod na linggo, sisimulan na ng prosekusyon ang paghahain ng mga testigo at ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng umano'y hindi niya wastong paggamit ng kanyang confidential funds. Ikinagagalak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang desisyon ng prosekusyon na bawasan ang kanilang ihaharap ng mga testigo. Sa tansya niya kasi noon, posibleng abutin ng 17 buwan o 1 taon at 5 buwan ang paglilitis. That's a year and a half or a year and 5 months to be exact. So any chance of shortening the proceedings will be highly appreciated. We know when to stop. Sa susunod na linggo, inaasang ipipresenta na ng prosekusyon ang ebidensya sa umano'y di wastong paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ni Vice President Duterte. Humingi at nakakuha na ng sapi ng prosekusyon para sa ilang mga opisyal ng bangko na nag-release ng mga confidential funds. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.